yung attacks against journalists are not just attacks on journalists, but it is an attack on a general scale, public's right to information. Bakit inaatake ang journalists, do you think? Siyempre, yung mga nagpapakalat ng disinformasyon, nakakatulong ng malaki kapag dinidiscredit nila yung tinatawag nating truth seekers. Hindi lang mga periodista yan, kundi yung ilang mga matitinong content creator. At wag natin sanang tingnan ito bilang journalism versus content creation. Kasi ang talagang kaaway ng periodista yung mga sinungaling. We're saying things that trolls do not want to hear. Okay. At ang ginagawa nila ay sinushoot nila yung messenger. So, hindi nagmamatter na totoo yung sinasabi natin or totoo yung may point yung tinatanong natin. Trolls, disinformation at lumalalang pag-discredit at distrust sa mga journalist. Ilan lamang ito sa mga usaping madalas na lumilitaw online, lalo na sa panahon kung saan mas nangingibabaw ang social media. Sa gitna ng mabilis na pagkalat ng impormasyon, paano natin malalaman kung alin ang mapagkakatiwalaan? Ano-ano ang mga hamong kinakaharap ng mga mamamahayag sa pag-uulat? Sa episode na ito, makakasama natin sa isang makabuluhang talakayan sina Professor Danilo Araw, Journalism Professor sa University of the Philippines, Diliman, at ang journalist na si Regine Cabato. Backdrop ng ginagawa natin as journalists is that based on the Reuters study, mas marami nang pumupunta sa social media. And doon sa social media, alam naman natin, ang kalaban natin doon ay sa ecosystem na yon are everyone, di ba? Those that seek to disinform or misinform. So basically, yun yung mundo na natin ngayon. Ito ba ay kakulangan ng media literacy? Kaya yung trust na meron sa mga journalists ay mababa, di ba? Can you tell us, ano ba yung mga klase ng mga attacks? And ano yung tingin mo na intention why they attack you? So, dalawa yung main na goals ng ganitong mga campaign. No? Ang una is to discredit journalists. Pinapamukha nila sa public na hindi credible yung journalist na to, wag kayong makinig sa kanya. And that's down from destroying a person's reputation to yung mga ad hominem lang na attack. For example, madalas yung nakukuha ko ay yung mga sexist na attacks. Saying na pangit ako, so on and so forth, calling me a prostitute, yung mga ganon. Yung pangalawang layunin naman is to discourage. It's designed to stop me from continuing to do my work or to send a message to other people who might want to become journalists or who might want to work on certain investigations na mayayari kayo ng mga ganitong harassment kung tumuloy kayo sa ganitong profession. So, yun yung dalawang goals ng ganitong mga harassment. Nakaranas na ako ng different types of harassment campaigns, no? At least once a year ever since 2020. At madalas, pag sinabi kong harassment campaign, usually may element ito ng coordination. Ibig sabihin, dagsaan ito ng mga accounts, minsan anonymous, minsan hindi mo alam kung totoong tao o hindi. Yung attacks against journalists are not just attacks on journalists, but it is an attack on a general scale, public's right to information. Bakit inaatake ang journalists, do you think? Siyempre, yung mga nagpapakalat ng disinformasyon, nakakatulong ng malaki kapag dinidiscredit nila yung tinatawag nating truth seekers. Hindi lang mga periodista yan, kundi yung ilang mga matitinong content creator. At wag natin sanang tingnan ito bilang journalism versus content creation. Kasi ang talagang kaaway ng periodista yung mga sinungaling. So ito yung mga tinatawag nating hyper-partisan vloggers and influencers. Bakit hyper-partisan? Kasi malinaw naman na talagang sinasadya nila yung pagpapakalat ng kasinungalingan. Una, dahil sa sila ay talagang
either bayad para gawin ito o kaya naman sila ay napakarapit yung kanilang paniniwala sa isang political clan o anumang ideolohiya at dumarating sa punto na kahit na kasinungalingan ay ipopost or ipapublish pa rin nila. And there is anecdotal evidence to prove na kapag sila ay nako-corner na at malamang mabibigyan ng legal charges, sinasabi nila na sila ay naghahabol lang ng engagement kapag nagpapakalat sila ng kasinungalingan. And they do not bother to verify whatever it is that they publish. At ito yung pangunahing problema na kinakaharap sa social media or the internet in general, at dagdag na trabaho rin ito unfortunately sa mga periodista kasi kailangan mong i-fact check. Bukod sa magpa-publish ka, kailangan mo ring mag-fact check dun sa mga claims against you. And whether you like it or not, kailangan mo ring makipag-engage. And sometimes, even to the extreme level, kapag ka talagang ginigipit ka at tinethreaten na ang buhay mo, you take the necessary precautions to secure yourself. We're saying things that trolls do not want to hear. Okay. At ang ginagawa nila ay sinushoot nila yung messenger. So, hindi nagmamatter na totoo yung sinasabi natin. So, kaya nila kailangan i-discredit yung mga journalists. And they have to make sure na itong mga followers nila stay within yung hyper-partisan na algorithm. Sir, would you agree na ang challenge natin is that dati kasi yung TV, one-way conversation yan. But now, medyo dynamic, no? And sa social media, would you agree na tayo ay one of many voices lang? Ibig sabihin, yung balita mo competes with lies, propaganda, di ba? May mga troll farms tayo na sinasabi, di ba? These are coordinated, designed to intimidate, di ba? Tama ba? Okay, magandang punto yan, pero kailangan nating linawin na tama ka, with social media and the internet in general, talagang hindi na one-way yung communication. And in fact, one can even argue, tama ka rin we are one of the many voices kasi may mga content creator na talagang nagbibigay din ng impormasyon at kahit papano nakakatulong din sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. Actually, dapat this particular innovation in technology, we should welcome it. Kasi mas maraming voices na naririnig. Yun yung isang school of thought. Pero the flip side of it is, it has also been weaponized na kung saan kahit sino pwede nang magbigay ng kanilang opinion, magbigay ng datos, na minsan dumarating sa punto na talagang kasinungalingan na. Sa usapin ng politika sa Pilipinas, kahit yung usapin ng legacy, halimbawa, ng isang diktador, nagiging subject din for historical denialism, and that is because of the disinformation mainly brought about by social media. Kaya yun yung problema Pero tayo, hindi naman tayo mga neo-Luddite na sinasabi natin na iban na natin at talikuran na natin yung social media o internet kasi nakikita natin yung potential nito sa usapin ng paghuhubog ng opinyong pampubliko. Ang kailangan lang i-weed out yung mga sinungaling. Kailangang i-expose sila at talagang i-call out yung kanilang mga problematic na mga pinopost. At dito pumapasok, Joseph, yung pangangailangan para sa media literacy at saka sa media education. So, dapat mas yun yung tutukan natin. It is still a double-bladed sword sa usapin ng internet, pero mas tingnan natin how we can better maximize it and we try to lessen, if not totally eliminate, yung weaponization ng internet o social media. Yung opinion, okay lang sana, di ba? Na parang, of course, everybody's entitled to their own opinion. But ang problema niyan is that if it's a coordinated, hindi naman nila iniisip yung opinion na yun. Parang kasama sila ng web nung ganito na may intention talaga. Ang intention is to revise or change, di ba, the narrative. So let's talk about yung operation at saka ano ba yung mga techniques ng mga yan? Ano ba yung mga nakikita natin techniques in terms of propagating an alternative narrative? Okay, great question, no? So, before pupunta tayo sa mga techniques,
one way na we can look at itong coordinated, inauthentic behavior, tsaka itong trabaho ng mga troll farms, itong fake news, ay isa itong form ng false advertising. So, kumbaga, if you are about to buy a product, no, kung shampoo ba yan, or kung sine ba yan, for example, or what, you have a certain expectation based sa mga ads, based sa trailer, 'di ba, that it will turn out a certain way, no? Pero yung false advertising is if may ulterior pala na Ibo. 'di ba, may there's something wrong pala with, or you didn't like, or you're buying something that hindi pala yun yung na-bargain mo, 'di ba? Oo. Ito naman yung in the political sphere, yung fake news, yung work ng troll farms, isa itong form ng false political advertising. And ang delikado dito is that unlike with lifestyle products or with other items na makikita mo na may sponsored branded content ito, may ganong marker eh. Pero sa political content, walang ganong disclosure. So, you have to believe, or people believe, na organic ito na opinion ng mga blogger. So, yun yung misleading dun kasi hindi mo alam kung bayad sila at walang mechanism for that kind of disclosure. So, ano yung mga madalas na ginagamit nilang mga technique, no? Ang isa dito is emotional manipulation. So, unlike, for example, when you sign up for an ad, di ba usong-uso sa atin yung mga ad na parang films? So, may ganun din when it comes to fake news. Pero ang madalas na binabarter sa world ng fake news ay yung mga negative na emotions. So, Ang galit. yung trahedya, very open to manipulation. Yan, na natatwist siya for certain causes. Tapos another one also is yung entertainment naman. So, for example, if a certain political candidate medyo malakas sa among the base, i-joke na lang nila yung certain statements na controversial, ganyan. And then, yung tinatap nilang emotion dito ay humor, ganon. So may mga ganong kinds of manipulation, no, that are going on. So that's one. Yung isa naman is sensationalism. So anything na pwedeng i-ramp up kahit na hindi na siya accurate, no? Anything na may grain lang of truth pero kumbaga ini-exaggerate yung effects nito or yung the details behind it. Madalas Kumbaga OA na. Yes, madalas galawan yan ng mga fake news purveyors, no. And then distraction is also another thing. So parang may diversion sila as a tool if, for example, the candidate that they want to promote ay nagkakaroon ng bad press or nagkaroon ng isang controversial na statement at binabash siya. I-direct nila yung attention to another opposition candidate at bibintangan nila ng so-and-so, either i-invento sila ng something, or maybe organically may lalabas na another type of news na may criticism doon nilang ifo-focus yung virality. At makakalimutan na yung criticism dito sa candidate nila. So, may mga ganong galawan, no? At siguro yung last example na ibibigay ko is division. So, na-mention ko na emotional manipulation is one. Another thing na madalas ina-exploit ng fake news purveyors is yung mga divisions na meron na tayo in our society. So, for example, yung mga ethno-linguistic divisions natin. Yung isang napapansin namin in disinformation watcher circles is sobrang usong-usong ngayon yung idea na Bisaya versus Tagalog, ganon. Manila versus the regions, ganon. So, minsan ginagawa yung issue about that kahit naman na wala siyang kinalaman about sa regionalism, no? Para lang ma-feed yung sentiment ng certain groups na okay, api kami by
this certain group of Region. people. Kahit na marami namang taga Manila or marami namang Tagalog, for example, na hindi agree doon. So, may mga ganong narratives na nakikita natin that have become rampant in the last few years. Kasi nandun na tayo na kung halimbawa may coordinated attacks or coordinated messaging, wala naman siyang value kung hindi siya nakaka-attract ng mga tao di ba? Pero why is it effective? Bakit attractive? Bakit may traction? Epektibo siya kasi una, yung paggamit ng wikang Filipino talagang mas yun yung bias kumbaga ng marami sa mga hyper-partisan vloggers and influencers. Tapos kung gumagamit man ng wikang Ingles, minsan parang pinapalabas na sila ay matalino at dito pumapasok yung prinsipyo ng sea-lioning as a form of trolling na talagang nagmumukha silang intelihente. Now the other factor has to do with the form superseding the content. So yung forma, yung itsura, yung production actually ng ilang mga video lalo na sa TikTok, parang mukhang high-end yung dating At saka yung drama, minsan kahit sound effects, 'di ba? Yung parang sasabihin, ito ay malaking kabulastugan and then may accompanying sound effects pa. Tapos pag magpapatawa, maglalagay ng canned laughter at kung ano-ano pa. In other words, nagiging entertaining yung news. Lalo na yung sinasabi ni Regine kanina, yung mga political commentary, mas nagiging entertainment siya. Kaya nahuhook yung audiences po talaga roon. Which is irresponsible in journalism kasi the moment Regine or Joseph would entertain the audience instead of providing the necessary data and analysis, maku-call out talaga kayo for being irresponsible. Pero sila, mas pupurihin pa. Ba't hindi ginagawa ng media ito, ng tinatawag na mainstream media? Buti pa sila, nakukuha nila yung kiliti ng masa. So parang may ganong naratibo yung dating, unfortunately. At dahil nga hindi masyadong naku-call out o kaya talagang dahil minsan tingnan din natin yung timing ng post kung bakit siya nagiging attractive. Mabilis, literally mabilis yung pag-upload nila kasi nga wala nang vetting, kumbaga mas pagtutuunan nila ng pansin yung form instead of the content. So minsan kahit na i-call out mo pero mahuhuli ka pa rin halimbawa alas 11 ng gabi sila magpo-post, mababasa mo na lang yan kinaumagahan, mahabang oras na yung ginugol, tapos parang sasabihin, ba't ngayon lang kayo nagkomento? Siguro gumagawa na naman kayo ng script para labanan yung mga hyper-partisan na ito. So siguro yung huling punto sa pagiging attractive has to do with what I mentioned a while ago. Whether English or Filipino yung ginagamit nilang medium, yung hook, yung parang sense of urgency na itong content na to sa amin nyo lang makikita. Hindi yan, ito yung tinatago ng mainstream media. This is what the media do not want to tell you. And here is the truth. Tapos parang sasabihin nila, bago i-take down itong post na to, paki-share po ito sa mas maraming tao. So therefore, nakukuha rin nila yung maraming engagement at yung maraming views dahil sa sensationalism hatid ng sense of urgency nila. 2 points. First, yung mabilis na paglaganap, and then the second one is yung ano yung sinabi mo, sir, na mabilis yung paglaganap and yung hindi, tanda natin na yung hindi kinover ng media. Let's go first to the distribution network. Kasi ang kalaban natin dyan basically, Regine, is well-placed and well-oiled machinery na pag sinabi ng isang tao, sunod-sunod na yan, di ba? Tama ba? Ganun ba yung lumalabas sa pag-aaral yun na may mga generals, may mga lieutenants down the line, di ba? That just keeps repeating the message. Yes, oo. So usually, may network yan at kaya siya tinatawag na coordinated inauthentic behavior kasi nanggagatong sila amongst each other. May circle na yan ng mga serial na disinformers or yung usually yung mga malicious or yung hyper-partisan na influencers. At usually, doon nagpa-flock yung mga trolls or yung anonymous accounts, yung mga smaller accounts among sa posts ng mga influencers na to. Doon silang nagsa-circulate primarily. And then you'll see it na para siyang may domino effect, no? Especially kung makakahuli ka ng isang influence operation in real time.
parang makikita mo talaga yung bilis ng spread niya. Minsan nakakakita ako ng mga post, lalong-lalo na galing sa mga influencers mismo, saying na, tara, i-unfollow natin ang... So, may goal sila to keep people within that echo chamber. Because alam nila, kapag nakikita nila yung actual posts ng media, medyo madideradicalize sila dahil mas Iba measured yun, magkaiba yung- talaga. Yes, exactly. Dahil mas measured yung actual reports na galing sa mainstream. I'll go to Regine. Kasi you have a study ba yun? Or article where you suggested yung mga ways for news organization, journalists to parang guard against or protect ourselves from these kinds of disinformation campaigns. And very briefly lang, ano ba yung parang pinakabuod nun? Yes. So, nagsulat ako ng research based sa fellowship ko sa Oxford. Where tumingin ako sa mga best practices no sa mga Western newsrooms as to how they deal with disinformation na targeting journalists and how we cover also this information. So, ang isa sa mga pinaka-concepts na share ko dito is this theory called yung oxygen of amplification. So, just Okay. because something is viral, no? Or just because may ganitong popular na ideology or na narrative, it doesn't mean na i-cover na siya dapat agad. At kailangan maalaga tayo with how we cover it. Kailangan naka-frame siya ng maayos. Why? Okay. Because we might be inadvertently spreading something na harmful without us meaning to. At magkakalat Okay. yung ganitong idea at saka lang natin i-course correct pag medyo kumalat na, no? Oo. Okay. So, isa sa mga best practices, pag nag-i-interview tayo, for example, ng influencer or ng vlogger, kapag alam natin na serial na ito na sinungaling, it's best not to interview them, for example. Ganon. If we have to interview an influencer, dapat mas kukuha tayo ng interviewee na medyong mas depolarized, hindi masyadong diehard, ganon. Medyong magiging matino yung usapan, no? Magiging productive dapat yung usapan. Okay. That's one example. Pangalawa, minsan napapansin ko sa mga mainstream media for social and media engagement, no? Madalas talaga natin ginagamit yung quote cards, which is kailangan yon in a way. Okay. Pero at the same time, nawe-weaponize siya ng mga bad parties. Actors, okay. Ng mga bad actors, oo. So kapag hindi na frame ng maayos ang isang quote card, kapag for example, quote lang siya at hindi linagay yung pangalawang paragraph ng context, nasispin siya sa comment section Tsaka nasispin siya Okay. sa shares. So kailangan may additional tayo na context or minsan yung sagutan, doon na natin ilagay sa isang top mat. Huwag na natin i-separate para makikita Separate. yung balanse. Napansin namin, mga disinformation watchers, na madalas ginagamit yung mga quote cards na tambayan ng mga trolls. So, if the social media team will notice, for example, pag-post nyo ng quote card or minsan ng breaking, no? Tapos biglang magkakaroon ng dagsaan ng mga comments. And usually, you can tell kapag hindi siya organic kasi may script na, tapos may speed So, madalas nagagamit yung mga bots na hindi na nga siyang hindi na nga siyang trolls. Kasi pag trolls mano-mano, pag bots automated. Automatic. Okay, Yes, automated. oo. So, Mhm. makikita mo na pag bot activity, mas manipis yung time frame. Kasi automated na siya Yeah. Dikit-dikit. Yes, oo. So, yung script comes in within siguro mga 5 minutes. May dagsaan na siya ng ilang dozens or hundreds of comments. Ganon. So, iba yun sa Curious lang organic. Curious ako, when you say this, paano ba yung automated commenting? Paano? There's an app or there's a program na... Yes, Ano nakita? pina-program yan. So, nag-hire itong mga political clientele sometimes or yung mga troll farms. May mga in-house sila na programmer. Or sometimes mag-outsource sila ng programmer. And they build, sometimes now based, lalo na sa panahon ng AI, they use AI to build or to code
yung hacking ng comment section. Meaning they can comment on Facebook post namin and automatic yun. I mean, hindi Yes. sa tao, program, sa computer to computer sync. Yes, oo. So I've Oh. never seen this demonstrated yet ha. Pero I've spoken to sources who have said na ginagamit talaga ito bilang device. So So, those are some ways na you can identify. so ano yung, number one, ano yung warning telltale signs that yung kinukonsume nila ay hindi organic? And number two, how do you convince them na you have to be a little more stronger than just accepting this propaganda lines? Mhm, mhm. So ano ang mga telltale signs, no? Una, na-mention ko yung script tsaka yung speed. So very useful Pare-pareho. yan sa pag-assess ng pagkalat ng isang narrative, kapag ginagatungan siya ng mga influencer, at kapag nakikita mo sa comment section na may paulit-ulit na mga keywords, tapos medyong mabilisan yung pagiging viral, magtaka na po kayo with that pa lang. Pangalawa, yung kapag ang sinisilbi ng isang influencer ay isang personality lang at hindi yung mismong facts, no? So, PR person yun. oo, exactly. Yes. It means na kahit anong facts of the case, kahit anong issue, kahit anong nuance, secondary lang 'yan sa kung ano ang political interests ng bias, or worse, minsan client na hindi natin alam ng influencer na ito. Okay. Now, hindi naman perfect yung mga media at may mga mishaps din tayo when it comes to yung human error natin, no? Pero siguro one thing na I want to leave with yung viewers natin is that sa media, may regulation kasi, may editorial system tayo. So katulad ng sinabi ni Sir Danny, kapag nagkamali yung media or isang misstep lang or isang erratum lang, nakakahiya na siya. Memo. Oo, Memo suspension even, ganyan. Or Oo. public shaming or correction, gano'n. Pero walang ganong mechanism kasi sa mga influencers at lalong-lalo na sa mga hyper-partisan influencers. So, may mga influencers na yung medyo okay, magsasorry sila if they have a misstep. Pero yung mga hyper-partisan talaga na diehard, wala silang pakialam, gano'n. Correct. So, kung walang ganong sense ng accountability ang influencer na fina-follow mo, siguro it's best na i-diversify mo na ang media diet mo, ang influencer Diet. following mo. But sir, I'd like you to answer that same question in the context of paano nga yun yung sinabi ni Regine na diversify, and then what was before that? Pagka BPR client, yung sa trabaho natin, kailangan bang mas paliwanag yung sasagot, in answering the question, ano ba yung challenge natin? Pakita ba more how we do things and emphasize yung checks and balance. Oo, tama Can you naman. elaborate more on that? Oo, kasi yun yung oportunidad na binibigay ng social media sa atin. Kaya nating magbigay ng BTS. Parang yung ginagawa ng isang reporter dati, 'di ba? Puro tada yung kanyang mga pinopost kasi itong tada na to talagang yung notes niya nakalagay. Kilala mo 'yon, Joseph, 'di ba? Ikaw 'yon. Parang sir. Oo. Okay. Pero maganda 'yon in a sense kasi parang pinapakita mo what happens bago mo gawin yung storya. Ito yung notes mo. Kaya lang, ang pasubali naman doon, minsan, and whether you like it or not, Joseph, minsan nami-misinterpret siya na parang, ay, masyadong bias si Joseph dito sa isang personaheng to kasi ba't puro na lang siya yung nakalagay doon. Yung part na yon dapat nililinaw din sana sa publiko na I'm sure ginagawa mo rin naman every now and then kasi nga bahagi siya ng trabaho ng isang periodista. Pero bukod dun sa BTS, at ito yung mas malaking challenge sa mga newsroom, yung media literacy and media education should be part of the news cycle. Not necessarily sa mga news story, pero dun sa mga public affairs programs o kaya sa mga advertising, public information or public infomercials, if you would call it that. Kasi dapat tinuturo siya Kasi halimbawa, pagka may halalan, may mga voter education na ginagawa yung media, every now and then tayo, dapat may media education din na sinasabi, ganito ang trabaho ng periodista. Hindi yung parang kung kailan merong putukan na nangyari nung May 13,
saka na-realize ng mga tao na ay ganito pala kahirap yung maging periodista. Kahit umiiyak ka na, kahit takot na takot ka, tuloy-tuloy yung pagre-report mo. Kawawa naman itong periodistang to, ang liit-liit, naaapakan na, aray na ng aray, pero nagre-report pa rin. Kumbaga, of course, what happened last May 13 was very, very unfortunate. Pero ako, sa opinion ko lang, tinitingnan ko yon as a good shining moment, not just to prove na mahirap ang trabaho ng periodista, kundi ganito magtrabaho dapat ang mga responsableng periodista as opposed to hyper-partisan vloggers and influencers na parang they do their commentary in the comfort of wherever they are, pero yung pag-present nila ng mga datos ay talagang napaka-questionable kasi they are not where the action is. So, I think yun yung magandang gawin sana sa newsroom. I'd like to discuss this in the context of media literacy. Pwede bang sabihin na maraming hindi kita kung ano yung ginagawa natin? Kaya mahirap, kaya hindi nila agad at madali tayong sabihin na don't trust us? Yeah, magandang punto yan. Sa tingin ko, parang nakakatulong yung ginagawa ng ilang mga journalists na talagang may social media presence at nagbibigay ng mga behind the scenes na mga nangyayari. Kumbaga hindi lang yung mismong istorya. Kumbaga ano yung kwento sa likod ng storya. Bahagi ito ng media literacy. Ang problema lang, Joseph, hindi lahat talaga ng mga periodista talagang aktibo sa social media. So mahirap din ha. Daming, 'di ba? Time na lang. Parang this is double the work. Exactly. Yeah, it's double the work. And I'm sorry if this is too much to ask, pero sa panahon ngayon na matindi yung disinformasyon, kailangan talagang gampanan, kailangang labanan yung disinformasyon. May kasabihan sa journalism, we go where the audiences are. So nasaan ba sila? Nasa Facebook, nasa TikTok, nasa X to some extent, Instagram, mas marami naman doon. So marami pang social media platform, pero itong tinukoy ko na apat, at the minimum, maganda na nandoon tayo. Kaya nga hindi lang usapin yan ng isang social media account, multiple accounts yan across different platforms. Dapat talaga merong ganong presence tayo. And I'm sorry to say, we have to be more aggressive at dapat makita rin ng news media organizations yung ganong klaseng complexity. Ano ba bang anong tinuturo na natin ngayon sa mga joint students? Because yung mga first year ngayon, paglabas niyan in 4 years time, iba na sa ginagawa natin ngayon. So what's the challenge now for journalists in terms of given this context? Syempre, yung pangunahing challenge talaga ay panatilihin yung pinakamataas na pamantayan ng periodismo. Sinasabi nila, bias ng media, irresponsible ang media. Through our practice, patunayan natin na hindi yun yung kaso. At kung sakaling sinisiraan, and we expect na sisiraan talaga, hindi lang yung periodista, kundi yung periodismo sa pangkalahatan, kailangan talagang i-engage sila. Pero we don't engage kumbaga ex cathedra o lahatan. Magiging selective tayo kasi gaya ng sinabi ni Regine, masyadong marami yung mga hyper-partisan na vloggers and influencers. Piliin natin yung mga may pinakamaraming engagements, preferably yung mga organic na engagements lang at mga engagements na authentic talaga sa pangkalahatan yung kanilang mga followers. Sila yung parang pinaka-target natin, for lack of a better word. Kasi tama ka, Joseph, merong mga influencer na maliit lang naman yung following at oras na mag-engage ka sa kanila, parang they will latch on to that particular engagement. Kaya dapat selective tayo. Yung may pinakamataas na engagement, let's say by the millions of followers, yun yung mga hahabulin natin at i-call out publicly, preferably, sa kanilang mga maling gawe. Alam mo, Joseph, tapos na yung panahon na makikipag-usap ka privately sa mga ganitong klaseng mga tao. Dati, we were hoping, maybe 10 or 15 years ago, we were hoping na sana ma-convert sila or ma-win over sila. Pero ngayon, nandito na tayo sa punto na talagang kahit na anong kumbinsi ang gagawin mo, talagang hindi na sila, they wouldn't budge, so to speak, in terms of what they believe in,
and in terms of how they view journalism. At sana magkaroon ng enabling environment sa mga newsroom para mabigyan ng ganong latitude yung mga periodista at manggagawa sa media. Kung totoong ang isang news media organization ay digital, social media savvy, dapat maintindihan yung ganong klaseng nature of work ng mga periodista at manggagawa sa media. Okay. Let's make regular the media education component, especially of public affairs programs, para mas malinaw sa publiko, ganito yung trabaho ng periodista, expectations sa media dapat mas matemper at ma-level off din, and we don't create any false impressions dun sa trabaho ng periodista. Ang periodista pwedeng magkamali yan, but as Regine correctly noted, may sense of accountability kasi nasa ethics yan. Ang tanong, ang hyper-partisan vloggers and influencers, may ethics ba siya na sinusunod? I think with that, we can conclude na parang sino ba yung pinapakinggan mo at baka mamaya meron siyang nasa likod lang, hindi ba? Habang patuloy na nagbabago ang paraan ng paglikha at pagkonsumo ng balita, patuloy ding nagbabago ang mga hamon na kinakaharap ng mga journalist at maging ng publiko. Sa gitna ng napakaraming impormasyong mabilis na kumakalat online, mahalagang maging mapanuri sa ating nakikita, nababasa at sinishare na mahalagang bahagi ng pagiging isang informed citizen. Dahil sa huli, ang pagharap sa disinformation ay responsibilidad nating lahat. So let's fight disinformation, one fact check at a time. Ako si Joseph Morong ng GMA News.